Ako sila kay Bernardo. Pangkat talaga namin, Sputnik. Homicide. Saksak mo siya pero ano ba? Tay, sino nagtato sa inyo niyan, tay? Yung tirador namin sa Muntinlupa. Yung pangalan, tay, nung Yoy Santos. Joy Santos, ayan. Isa rin sa tirador ng Muntinlupa. Ang sarap magkaroon ng kaibigan, no? Lalo na yung mga kaibigan mo, nadadamayan ka sa lahat ng problema. Problema sa pamilya, problema sa pag-ibig, o kaya problema sa school. Nandyan yung mga kaibigan natin upang damayan tayo at pagaanin yung ating pakiramdam. Ngunit, paano kung yung kaibigan mo ay masyadong mainitin, takaw gulo, at nakadisgrasya kayo ng isang tao? Dadamayan ka pa rin ba ng mga tropa mo kung ikaw ay nasa loob na ng kulungan? Ang kwentong tampok natin ngayong gabi ay may pagkakahalin tulad sa mga nabanggit ko. Pakinggan nyo ang kwento nila kay Bernardo, isang Sputnik. Pero yung nangyari sa buhay ko, pinag-isa ko na yun. Panahon na talagang nasulob ako ng bilangguan. Kaya mong pasurrenderin yung kakusap mo, mga kasama mo na umuga, pasurrenderin mo. Pero pag hindi siya lang mag-surrender, empleyado na kasagupa, ganun talaga yun. Ang buhay ng tao, ang bilanggo sa loob, bulpin lang ang katapat. Yan ang totoo. Ang buhay ng tao sa loob, alam mo buhay manok, pag gustuhin kang tumbay, tumba ka talaga. Pagurang, parang yung matanda pa sa loob, ginagalang. Yun ang sinasabi na sa tang, tatawagin ka, agurang. Hindi talagang kung sa Tagalog, tatay. Gagalangin ka talaga dyan kasi matanda ka na eh. Ay, hindi, sa akin, ang masasabi ko dyan, depende na siguro sa tao na mag-uusga sa iyo. Pero yung sabihin nila na yung ugali mo nung nata ka, dadalay mo sa hanggang sa ngayon, ay wala talaga magtitiwala sa iyo pag ano ang gagawin mo. Pabaguhin mo kayo siyempre ugali mo, di ba? Number 1 talaga dyan yung kikisama. Maganda pakisama mo sa kapwa mo, malayo ka madidisgrasya. Kaya kahit sabi mo na nakikisama ka na nga, ikaw pa ang minsan mapupo, sobrang bugbog sa'yo, siyempre mag-iiba rin yung timpla ng utak mo, ay di gantihan na lang tayo. Ganun mangyayari nun. Tayo sa barkada rin eh. Sabi nila kasi, sabi ng abogado ko, aminin ko na raw para baba yung sentensya ko. Sa tagal na nating nag-hearing, parang kampante rin ako nung sabihin niya yung attorney ko na aminin ko na yung kaso ko. Eh pala, lalo ako masintensyahan. Kung nasisintensya nun, inibiyahe pa ng Manila. Kaya yun ang nangyari. Yung gwardiya ko, paglingon ko, isa pa lang yung gwardiya ko eh. Pasa sa akin ng paglingon ko, dalawa na yung gwardiya ko sa likod. Bago yung abogado ko, malayo na sa akin. Hindi natakot din sila sa, parang bala yung kwan ba? Ay, pag sabi ng judge na saan na yung si Bernardo, sabi ng basahan, ayun na, sinabi ko na. Sabi ko, attorney, bakit ang layo mo na sa akin? Hindi ka na tuwatabi sa akin. Marami na, yun na, masyado na ako. Muntinlupa nila ako dinala, sa Maximo kami. Ang buhay sa Muntinlupa ay araw-araw namin dalahin kami sa bundok ba, magbasag lang ng bato. Talaga totoo yan. Ang labas namin doon, 7:30 ng umaga. Babalik kami ng brigada namin mga 10:30. Malaya rin kami sa loob. Pagdating sa araw, malaya kami sa loob. Wala kaming sabi na yung, ang talaga doon, yung pupuga. Hindi talaga natin may iwasan yung pupuga. Karamihan kasi doon, Batman. Yan talaga, matakaw talaga sa puga niya. Si Santos lang ang kilala kong tirador namin. Siya talaga ang namukha ko doon. Patrobol ako ng visiting, nakaumbis ako. Ay, sabi ng busyo, bakit tuwak mo rito? Sabi ko, busyo, nakadali ako doon sa visiting. Eh, parang mga tinda ko na alakal ko, hindi ko nga nadala dahil rambol na kami sa sa visiting ng mga kwan eh. Kung nag-umbis ako, mamaya-maya tumayo na yung tirador namin sa pinto. Mamaya-maya dyan lang yung empleyado. Ano ngayon yung empleyado? Busyo, tao maya tayo nandun sa visiting, napalaban ko sa mga BCG. Sabi ng busyo, sino ba yung inaano nyo? Tumayo ngayon yung kakusa ko na yung tirador talaga namin. Ako ang tumira ng busyo. Wala maraming tanong. Kung di ako nakaumbis, akong kawawa. Ganun yun. Ay nakaumbis ako eh. Kilala ko kung doon si Tony Puki. Hindi, depende. Hindi naman sabi na porkit tinatoan ka ng ganong karami, pinaglaroan ka na ng kapwa mo. Nasa sayo lang naman yan kung pakalga mo lahat yung tato mo dyan sa katawan mo, pwede. Mayroon kami tirador nga doon na halos dila na lang niya, wala ay mata niya nga may tato na eh. Sobrang niyang dami ng tato. Hindi totoo yan na sabi pinaglaroan ka. Nasayo lang yan. Ngayon sabihin nila na porkit marami kang tato, lumaya ka, pinakatakotan ka na ng kapwa mo, hindi. Nasayo pa rin ang pakisama niyan eh. Ay kung lumaya ka nga, tarantado ka pa rin uli. Ay walang ihiramin mo lang yung tapang mo. Wala ka rin pupuntahan. Ay samantala kung malahimik ka, pagkalabbuhay ka rito sa labas, ang parehas, at least tahimik yung buhay. Pero kung yung dadalayin niya yung una niyang gali, hihiramin ka talaga ng kapwa mo.
kasi dyan sa Montible ako, enkargado. Lahat ng Manila boy na naawakan ko dyan, hindi ko na pinapahirapan. Tinutulungan ko pa nga barkos para madali silang makaangat. Nakakakon ako ng mga 2 buwan. Dinala naman nila ako sa Kapatas. Karamihan namin niya kasama, mga empleyado rin. Tulong kami ng mga empleyado sa mga pagpapalakad sa loob. Trusty na. Trusty na. Okay po. Kahit saan kayo magpunta ng mga empleyado, pwede kang pupunta. Kaiba lang daw kasi, gulok sa'yo sa kanila baril. Pag tayo ng mga kapwa natin bilanggo. Sabi ba, pinugaan kayo sa guardhouse, akit kayo sa bundok. Riot dito, riot gusto. Yung sa kanila kasi, yung mga kabataan na yan, mainit yan ang kilikili niyan. Makainom, patitigan mo, kala mo sino lang ayaw na matitigan. Ay, ang payo ko sa kanila, mas masarap pa dito sa labas kaysa sa loob ng bilangguan. Yan ang sabihin ko talaga totoo. Mas masarap ang buhay nila dito kaysa sa loob ng bilangguan. Sa loob ng bilangguan kasi, alam mo, ang kilos mo doon, de numero, lahat ng kilos mo doon. Ako nga pinagbintangan nga ako doon. Trusty na ako. Bininta nga pa ako, pupuga, ano palagay mo sa akin? Kaya nga ako nagpalistino rito. Para dito ako sa lugar ko, pupuga pa ako. Kaya lumabas ako dyan, 1993, Mayo 27. Pero nung si Cory ang presidente, hindi niya talaga inano yung kato ko. Galit sa murder yan eh. Yan totoo. Lahat ng nagawa ko nung kadisgrasya kami. Lahat yan, pinagdusaan ko na lahat. Sobra-sobra na yata nga yung binigay ng sa akin na sentensya na binuno ko lang sa loob. Pero lumaya pa rin ako dyan sa Montible. 2 taon pa rin ako. Ang binigay parol ko, 2 taon pa rin. Lahat ng kilos ko rito sa amin, dinumero pa rin kasi bawal ka makahulibilo sa kapwa mo. Barkada mo, pwede kang malaman ng kapwa mo na, ayan ano yan, yung parol lang yan. At pag sinampung ka doon sa justice, balik ka sa loob. Yan ang patakaran ng mga may parol. Pag nabuno mo yung 2 taon na yan, parol mo na yan, wala na, balik, back to normal ka. Kaya ako sa lahat, pasalamat ako sa Diyos. Nabuno ko lahat yung mga binigay sa akin ng mga kapalayan. Kaya ito, dito ako ngayon, malaya ako sa alam buhay ko. Tahimik pa rin ako. Yung sabi nila na ako tarantado. Oo, aminin ko sa kanila. Tarantado talaga ako dito. Pero ilalagay ko sa lugar. Ganun yun. Depende yan kung ikaw talaga sundan ng gulo. Hindi na nila ako papayag. Yan ang yan. Wala na kung kaya hanggang doon lang talaga yung ko. Pag talagang